Sir, good Maayong morning, sir. buntag, Rimar. Good morning, sir. Long time no Maayong see. buntag. Busy ang Batnaw-sinaw. Musta Pag naman? now. Okay na, sir. Kira ka sa Ginoo. Gracias sa Ginoo. Okay na, sir. Ikaw, sir. Kumusta? Niya gihapon, nag-antos to ng kagwapo, pareha sa imo. O ako nag-anto, sir. Ikaw rin, anto. Mao. Yeah. Naa si Rimar. Okay. Yes, sir. So, yun. Sa may akong ikalagad. Kuhan, sir, daghan ngayon, kuhan, sir, nakapaminaw ako ganina, nakabalik ko paminaw sa inyo sa katong alas 6 ni mga program. Nagsisgot kay kuhan itong infallibility of the Pope. Which is, na may sa ito pag-explain mo na clarify niyo ang si Pasabol to. Pero, mo na akong pangutana, sir, like, when it comes to teaching the doctrines, right? Or faith sa Roman Catholic, di sila magawa, di sila makakommit og error. So, akong first pangutana, sir, taas ni, pero sa time ni Peter, sir, di ba si Peter considered nyo as a first Pope, di ba? Pope. In the line of succession. So, sa panahon ni Peter, katong gi-rebuke siya ni Paul. Unsa may explanation nimo to, sir? Actually, kana magud nga panahon is wala magtudlo si San Pedro ana nga time. Katong gi-rebuke siya ni Saint Paul. Nigawas gid ang iyang gitawag og pagkahudyo, mo nang gibadlong siya. Mo na ang tudlo sa simbang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Papa dili sa tanang panahon tama siya. Ngano man tungod kay ang iyang tawag anang promise of infallibility na rito sa faith and morals. So ang Papa, daghang Papa nga mga immoral, daghang mga Papa nga tudlo og mga butang nga dili mao, pero wala nag-invoke ang iyang authority to teach faith and morals. So nya pagkaman, for example, si Pope Alexander, at ato ang tawag anang i-advance lang gamay. Si Pope Alexander, grabe man to ka immoral. Santo Papa, pero never siya nagtudlo nga okay na ni kina kung gibuhat mo ninyong sundan, never siya nagtudlo. So ang pagkasayop nila ilahatong choice nga masayop sila same kang San Pedro. Naa sa gitawag og choice nga okay ni Dirico kay siyempre ni kuan man tawag ni sa kuan pa ni bugat ba ang iyahang simpatiya dito sa mga Hudyo kung i-compare dito nga makig-uban sa dito sa mga Hintil. Mo tang gibadlong sa San Pablo. Yung San Pablo nga dili na. So sa personal faith niya, posible siyang gitawag mamali. Pero pag mutudlo siya mga butang, labi na kanang naa siya tawag anang intention to bind all the faithful, kanya mutindog siya as chief shepherd or teacher sa simbahang Katolika, ayun, dili gyud siya masayop. Nga naman ingon pa ni Kristo, ang Espiritu Santo magtudlo ninyo sa tanan nga butang nga akong gitudlo ninyo. Yun. Okay, so salamat sa pag-answer. So, katong authority ni Paul, sir, to rebuke Peter, sa to pa, like, in some sense, there is like higher authority nga gigikanan ni either Peter or Paul, because si Paul naman siya authority to rebuke, so this amo to nagikan na authority. Actually, bisag dili San Pablo, bisag mga tawag ini mga layman. Basta nakabalo siya kung si tawag anang tinuod o niya ang mga lideres nagbuhat og mga butang naa si otoridad nga mobadlong. Wala giingon ni San Roberto Bellarmino na pag naay mga clerics, naay gitawag og mga obispo, naay gitawag og mga pari, even ang Santo Papa magbuhat og mga dautan, kay tan-on nila oy contrary naman ni sa gitudlo sa simbahang Katolika, ayon pwede tang tawag ining mobadlong niya. Ingon pa na siyang tama sa Aquinas, ingon niya usa ka na ka gitawag og balaod dun ba kung baga nga normal sa usa ka gitawag og subjects, normal sa mga tagasunod nga mobadlong silang superior kung ang ilang giimplementar ang ilahang gibuhat sukwahi na sa mandato nga ilahang gitawag og gunitan. Pero wa nagpasabot nagibadlong siya, labaw na sa iyahang tawag anang gibadlong, dili nahimo lang siyang labaw anang gitawag panahon na tungod kay siya ang naghupot sa truth, siya nagupot sa gitawag og kamatuoran nga tawag anang iyahang ibangga ba kung baga sa gitawag og opisyal nga nagtudlo og butang sukwahi sa gitawag og pagtuo. Mura ba ko ang Raymart ba, for example, ang ato ang presidente diri sa Pilipinas, ang iyang mandate is to preserve and to guard the Constitution, di ba? Mo na iyang mandate.
Nya kung magbuhat sa mga daotan, katong mga kikita nga mga wala ba ti rights badlong niya na ti rights pero wala nagpasabot nag ato sing gibadlong labaw na taniya in terms of authority and in terms of tawag ining office. So same po na kung same po. So unsa may constitution sa church, sir? Yeah, like we protect. So makaingon ba ta nga how can we know nga ang gitudlo sa Pope in line siya sa doktrina sa simbahan. So naabay absolute truth or absolute doctrine sa church. Unya asa man na siya gibase nga makaingon ta nga ganay basin ay mutugmaw nga mini nga Pope or immoral nga Pope. Tas mag-create siya og doktrina. Asa man nato ma-base or nabatay ma-refer or reference nga kaniyang gitudlo safe or dili. Naa remark kanang gitawag namo remark og depositum fidei. Kanang gitawag namo og depositum fidei. Ang depositum fidei mao na kung sa English sa ato ang tawag ining layman's term deposit of faith. Kanang tawag anang layman's term nato mao na ang word di pa murag kuan pa sige mao na ang gitawag og word of God. Ang word of God sa mga Protestants, sa mga dili Katoliko, ang ilang interpretation is kanang Biblia. Mo man ang ilang tawag kanang interpretation, pero sa simbang Katolika dili. Pag maingon og word of God, mao tong written ug katong unwritten. So word of God mao tong nasulat ug kadtong gitawag og wala masulat nga buhat nga ilang gipasapasa from the time of the apostles until now. Mao nang ilahang tawag anang gi-preserve, modern tradition kumbaga. So karon, pag naay papamanudlo og tawag ining mga butang nga sukuhay na sa pagtuon sa umang pag-ila, mo nang mubalik sila sa tradisyon sa pagtuo. Ingon ana ginabuhat for example, sa panahon sa First Council of Nicaea. Wala pa man ti Biblia atong panahon na. Wala pa man ti Biblia ana nga gitawag og panahon kay ang Bible. More naka-discuss na ta ani. Yes, pero pinakauna din nato gamay. Balang gamay. Di na ako mo sumbat kay kuan. Makuan man ta. For example, sa Council of Nicaea, unsa may nahitabo sa Council of Nicaea, wala pa may Biblia nga panahon nga kanang tawag ining Old and New Testament nga usa ka libro. So ang ilahang tawag anang gibuhat nga para makit-an gyud nga si Arius is nagtudlo og butang nga dili mao, gitaon nila tong mga gibuhat katong naa sila tawag ini mga misal kani adto ba kung baga sa ilahang gitawag og prayer. So dito nila ginatan-aw. Nga pagkauman pag dito mo ni tudlo sa mga apostol kani adto kay naman may kanang maxima remark kanang lex orandi lex credendi lex vivendi. The law of birth, the law of faith, and the law of faith is the law of action. So kung sa to magsimba sila sa una mo ang tawag ini pagtuo. Namo, kung usa to ilang ilahatong gibuhat, kung sa tong pagtuo mo pod ang ilahang gitawag og buhaton. So dito nagsukad ang faith mo na pag naay mga questions concerning faith kung kanibang papa, for example Pope John the 22nd, tudlo siya nga tawag ining ang kuan ang mga taong naluwas na wala pa kaadto tawag anang langit. Mo na ningon sila gibadlong sa Your Holiness dili na mao. Ngano man kay gitudlo na sa mga apostol kaniadto kay subay sa tradisyon, subay sa tawag ining mga gipangtudlo sa mga fathers. So mo na makita nila ang tawag ini nga kamatuoran pinaagi ni ana di lang kay Biblia lang. Okay. So mo sa Bible gamay sir sa Council of Nicaea 325 man di ba? AD. Unsa man ang gingon there sa 2 Timothy 3:16 to 17 na all scripture is God breathed and it's useful for rebuking, correcting and training and teaching so that the man of God would be able kalimot ko sa whole kuan but ang idea nga all scripture so unsa man ang scripture nga gi-refer diri sa panahon ni San Pablo kung imo nang tanaw ni atras mo na sa verse 15 verse 13 14 before ka mo ato sa 15 ug 16 makita nato nga kana nga basahon nagitudlo ni San Pablo ana nga panahon existido na unya kana nga time is wala panahon man ang New Testament. Wala pa naman ang New Testament at that time. Ngano man kay isulat na ang tawag ining ang kanang old scripture sir. Unsa man gi-refer siya? Lagi muna kung tubag karon na remark na. Okay, so kanang giingon din all scripture nag-refer na sa San Pablo ana katong sa scriptures nga existido sa ilahang panahon. Unsa man ang scripture? Kanang giingon ni San Pablo ba nga
nagbasa ka na sukad pa sa imong Sa pagkabata. pagkabata. Yun. Naka. Refer na Sa to unang para na gipunting scripture. anak ni San Pablo is pinakauna ang Old Testament. Kaya wala man sila kabalo. Wala man sila unang-una nga ma-appeal din sa scripture ang ilahang mga writings. Wala sila kabalo Wala sila kabalo nga ma-appeal na. Kanang panahon wala sila kabalo. Wala sila kabalo nga debatihan ng ilahang mga letters. Wala sila kabalo nga panahon. So kana nga yes. So kana nga gitawag og panahon kanang giingon din nga scriptures refer pa na sa Old Testament. Kana nga panahon. Ani nga panahon. So butang tani mga nanis mga siguro kay Timothy man napatay Paul mga 60 so mga below 60 AD ani nga time nanay niya also mga 50 ano. Nasulat ang only below 60 nasulat ang pinakaunang libro sa New Testament around 52 AD. 51 52. No. First Thessalonians ang unang nasulat Raymart ang First Thessalonians. Debatable siya sir kaya sa ako ang Galatians basin unsa na history atong nabasa but pero based po sa tawag ng mga exegesis scholars isa majority sa ilaha is First Thessalonians 52. Minor man sir bisan ng Book of Hebrews so matakaybaw sa author yana so line ang kuan sa di ba so same sa writing sa mga scholars pero napoy tawag ini mga scholars nag-ingon nga si San Pablo gid mismo ang nagdikta ana nga parang dili siya literally ang sulat pero siya ang nagdikta ana nga panahon ang uban sa dayon nga James. So muna sir, and then may ka nga wala sa kabaw but unsa nang giingon niya si Apostle Peter said ningon siya sa 2 Peter 3:16 gusto lang ako ma-clarify ba nga ang scripture kay although sa imong ginaingon pa pero naanay ka nang gisuwat sad sa Biblia nga somehow nag-implied siya nga there's already a scripture ingon sa 2 Peter 3:16 kang Peter ni actually gibasa na ang tibok nga kuan libro ni Peter like 2 weeks ago katong gikan ta nagstorya as also in all his epistles speaking in them of these things therein are some things hard to understand which those who are unlearned and unstable rest as they do also the other scriptures unto their own destruction. So mismo si Apostol Pedro indirectly siya nga ningon siya nga mga sinuwat nga ni Pablo mga epistles ni Pablo although lisod siya sabton pero sama sa uban niya mga scriptures nga lisod sabton. So sa ato ba mismo si Apostol Pedro naingon na siya nga ang gisuwat ni Pablo tumanan nyo paminawa kay kana siya scripture so pulong sa Dios. So nya sa 1 Peter pod sa 1:19 verse 1:19-20 siya nga ang mga propeta o manunulat sa pulong sa Dios wala na sila gamit sila ng kaugalingong panghunahuna kung dili gilamdagan o gigiyahan sila mo nag-inspire sila sa Ginoo para ilang mga sinulat mo ganay gusto nga kon sa Ginoo. So ako lang punto sir like unsa na to pagkaila nga infallible ang usa ka tawo or ang iyang gisulti ang tinudlo dili mini nga pagtulunan kung kini nakabase og inline sa pulong sa Ginoo kay kung ang pulong sa Ginoo kay kamo mo claim mo nga kamo may niya kanimo ni ang pulong sa Dios the Bible is the word of God agree man di ba so kung dili na to mabase sa pulong sa Ginoo mahog na siya nga mini ni siya ingon si Paul bitaw nga kung naay magsangyaw og laing ebanghelyo nga dili pareha sa among gisangyaw ninyo kanang tawhana let him be accursed kay bisan pag anghel gikan sa langit or bisan kami usbon ang mensahe ang gospel ebanghelyo taugon nga tinunglo so mo na ako lang niya naay ka nang natay dapat basehan ang absolute truth nga kung sa constitution sa simbahan sa pagtuo kay kung naay mo musulpot nga mga mini nga mga mini nga propeta kung saan man nato pag-verify kung kamaturan ba ni kanilang gisulti gikan bagid sila sa Ginoo mo sa ni Peter nga naay test every spirit. So ako ang tawag anang tubag ana ako'y last nga pangutana mo kunig ani unya. Sige. So ang ako ang tawag ining tubag ana Raymart sa panahon nagisulti na ni San Pedro nga naay ubang mga sulat ni sa tawag ni San Pablo nga limalisod sabton kana nga panahon is kung sa kuan pa wala pa na declared ang canon nga mamahimong included sa scripture kay kana nga panahon magud instruction pa manggud na sa kana nga tawag ana nga time is ilahan ng instruction kumbaga wala ninyo San Pedro tumana ninyo. Kung in terms of tawag ilang canonicity, ilan ang gi-affirm ilahang rule kumbaga, ilahang rule. Ilahang rule. Yes, ilahang rule. Pero dili pa gyud nimo ingnon nga mao na ng scripture.
Ngano man kay again at that time is wala pa ni canon. Unya kung kana na nga to ang tawag ng basis, unsaon na lang tong sulat ni St. James? Unsaon na lang ang sulat ni St. John? Unsaon na lang tong mga gospels kung kana nga to ang tawag anang bugtong basis? So buti pa sabot na ang responsable. Yes, kada lang remark. So buti pa sabot na ay tawag ining kung sa kuan pa ba authority nga mo identify tawag ining mo kuy-kuy nga kining mo ang gitawag og mga sulata mao ni ang tuuhan natong scriptures. At that time sa panahon ni San Pedro is wala pa. Nga naman kay ang canon ana nga panahon is katong Alexandrian canon. Sa gitawag og Old Testament. Kung sa kuan pa, kung imuhang tan-awon ang ubang pa mga scholars mura og supplemental kung baga ba katong mga writing sa mga apostles nga interpretation sa law nga ilahang gisunod subay sa gitawag og nakasulat sa gitawag og Old Testament. Yun. Pagkahuman ikaduha nga tawag ana nga punto. Kung imong tan-awon ang gisulat ni San Pedro, pag misgud sa ilahang gitawag og mga sulat, ilagi ang klaro nga ilahang mga sulat, ilahang gitawag og mga epistle. Buti pasabot, makita nato nga particular instruction nila sa ilahang own community. Og wala nila gi-include ang gitawag og mga Hudyo. Kumbaga, sa kana nga gitawag og panahon ngano man kay malagi nagiingon nga ang katulang sakop nila, ang gitagaan nilang instruction sa kana nga gitawag og butang. So again, wala paggihapoy canonicity at that time. Ngano man kay ang pagkanon manggod after na sa third century. Pagkanon nga mao ni ma-include sa tuuhan natong scripture. Na kani up to instruction pa lang karon tuuhan na gyud nato as sacred scripture, included siya sa gitawag og sacred scripture. So tama mo 'tong imong giingon Raymart nga syempre ang ato ang tawag ang basis is number one is nakasulat na Iglesia Katolika Apostolika Romana. At the same time, dili sila maka-identify, dili sila tawag na maka-identify nga kini nga scripture, ani tawag ini inspired written word of God ni kung walay tradisyon. Kay ang tradition ang mo determine na kani kini nga tawag ini sunulat San Pablo gyud ang nagsulat ani kay gikan ani nga mga tawo ilahan ning gipasa-pasa na connection kay San Pablo kay naman pa mga Gnostic writings at the time. So mo na nga for example Gospel of Thomas, Acts of Peter and Paul. Well, dagani. Pero ang simbahan na ang nisulti nga mao ni ang tawag ining ato ang tuuhan karon nga kasulatan ngano man kay naa si otoridad kumbaga and gisandig niya sa Deposit of Fide. Yon. Okay. So, salamat sa pagtubag, sir. So, ang imong gi-refer nga canon, sir, sa katong kuha ni Pope Damasus? Iyang mention si St. Jerome? Yes. Actually, before on that, naa sila yung tawag ipang pili. Pakadala lang. Naa sila yung tawag ipang pili. For example, sa around 170, sa panahon ni Bishop, kasi ng obispuan ni, Milito of Sardis. Naana si Gilitok, Old Testament. Athanasius. Sa Jerusalem, naana siya mga ipang-gather niya makon. Kanang Athanasius, kang St. Athanasius, mo na ng panahon ng tawag ining katong ongoing na ang process of tawag ining canonicity. Pagkanon nila. Ngano man kay giapil man sa debate sa Laodicea ug dito sa kuan, sa Cartago. So kana. Pero i-commission ni Pope Damasus sir mga 380, di ba? AD? Katong translation 63. 63 kay namatay si Pope Damaso 384. 87 depende sa imong kwintada 3 years. Ayun. So Molin sir kay kung basahon nimo sir sa kasaysayan sa bisan outside sa Bible sa mga 380 like sa ating mga historians Eusebius ang gisulat dito sir ang pag-commission ni sa akong pagsabot sa nabasa I don't know unsa kung ano but so ang pagsabot ang pag-commission ni Pope Damasus ni St. Jerome nga katong gi-gather ni St. Augustine is actually dili pag-canonize kundi pag-translate sa kanang already na existing nga mga books into Latin Vulgate which is mo na nga kung basa ang Latin Vulgate is common language. So okay, ipakita palihog imong dagway sir. Okay, sige, pasudlo nato ni. Naaha. Nya, puli-puli tag istorya ha. Pag mo istorya ko hilom ka, pag mo istorya pug ka hilom pug ko. Okay, ayun.
Okay? So may gabi ini mo migo. May gabi po. Ang say ngalan nimo gani? RG ko. Unsay pundok nimo migo? Bible Believer Church ako. Bible Believer Church. Mao ba? Nagtukod din si Kristo og Bible Believer Pero Church. background ako. Diba, Nag-independent lang ko. Baptist akong background pero nag-independent lang ko. Anong nihawa man ka sa tawag anong sa Baptist? Ano nihawa man ka sa gitawag og sa Baptist nga nag-independent man ka nga ang kang Kristo ihabi ang iglesia o sa nakabuok ano nihawa man ka? Nag-independent kay naman gud sa buwan ng kay dili man ko after sa pangalan. Nagapokus ko sa doktrina sa Biblia, pure nga doctrine sa Bible. So kinsa pinagtudloan na nga kinsa pinagtudloan na migo nga tawag ining pagtudlo ka kinahanglan pure doctrine nga naa lang sa Biblia. Okay, mao na isang apostol. Okay, Bible alone ang ako ang pagtuo. Kay ingon man gud sa Isaiah 34:16. Ingon diha sa liksikin mo sa aklat ng Panginoon. Di ba? At nandoon amigo, dili man na Biblia. Kay aklat ng Panginoon ana nga panahon nagipunting ni propeta Isaias, wala pa man nahuman ang tibuok Old Testament ana. Akong dili ka ana. Ama man na aklat man na. Unsa man ining Bible dili aklat. Dili lagi. Ang Bible para nimo dili aklat. Migo non sequitur magud na. Non sequitur na ba? Usa na kapalacious argument. Ay imo hapud na siya. Magtawag kanang kuan. Ato ang man kanang utingkayon ba? Kanang giingon din na nga aklat ng Panginoon sa Isaiah 34:16. Ang gipunting ana ni propeta Isaias Biblia anang Old New Testament. Amo na siya kay ang Biblia unsa man day para sa imong Biblia dili siya book. Kinsa may nag-ingon ninyo nga Biblia na? Kinsa may nag-ingon ninyo unsay pagtan-aw nimo sa Biblia dili libro? Ayaw sa kong pangutana ako pangutana. Kinsa may nag-ingon ninyo nga kanang 34:16 Biblia na? Ang Biblia mismo nag-ingon. Unsa mang sitas na be? Unsa man ning aklat day? Unsa imong kanang aklat ng Panginoon din na refer na sa Biblia kinsa nagtudloan na? Mo na gani ni sa Isaiah. Dili lagi Isaiah lagi. Mo na atong gitun-an. Kanang akong Isaiah 34:16. Kabalo ko ana, no need na. Kabalo ko ana kanang Isaiah 34:16. Ingon makagiklaim ninyo dili ba sa Isaiah bro? Kinsang nagtudlo ninyo nga kanang Isaiah 34:16 refer na sa Biblia? Ang Biblia ang nagtudlo. Unsang sitas? Dili ko kinahanglan nga moingon ka sa kinsa nagtudlo kay ang kitang tanan dapat mo susi sa Biblia ayon sa John 5:39 search the scripture. Unsa man ning scripture? Unsa man day pagtan-aw nimo sa Biblia dili aklat? No. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga naay gitawag og mga propeta og mga apostol even si Kristo nanudlo nga kanang scripture din na refer na sa Biblia. Mo naman na siya kay gi-compiled ba na, gi-binding man na siya. Gikan na sa pinulungan nga Latin nga gitawag nga Biblia. It means book. Wala man na sa Biblia pa. Wala pa na sa Biblia. Ayaw kong pangutan kung kinsay nagtudlo ninyo. Ang Biblia ang nagtudlo. Ang books ang nagtudlo. Ang books. Giingon ba dire sa Isaiah nga kinahanglan tag reference? Other nga dili giingon na dire dili magkulang. Dili nangangailangan ng kasama. Mabito nang utana ko nimo kinsa nag-ingon ninyo base lang sa Biblia. Tagaid ako be. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo ng Isaiah 34:16. Kaila ka sa imong kaistorya karon, kaila ka sa imong kaistorya? Wala ko kaila. Ang kaistorya nimo Bible alone. Ayo ko pangutana ana kay nagabase ko Bible. Mabata nang utana ko nimong sitas Biblia ato ang gibasihan. Ang imong kausa sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Isaiah 34:16 Biblia na unsang sitas na. Dito na siya ipangutana higala mahilig sa mga reference. Kaya ang ako ang reference Bible. Dito na siya ipangutana kay Bible alone man imong kaistorya karon. Ayaw ko pangutana ana. Kay ang akong gibasihan
kung unsay gisulti ni Isaya, anong mangita pa man kag reference nga si Isaya may nagsulti ana? Wala gi si Isaya. Ingon ba sa iyong Biblia na? Unsa man day pagsabot nimo sa Biblia day? Unsa pagsabot nimo sa Biblia nga pulong? Si propeta Isayas nga Biblia na kanang gisulti niyang kasulatan? Ang pangutanan nako sa imo ha. Unsa pagsabot nimo sa Biblia nga pulong? Dili sa nato natatawag anang biyaan ba? Unya na lang Biblia nga pulong. Muulahin naman gud na. Dili ta sa Isaiah 34:16 ba? Ingon ka nga nag-refer na si Isaiah sa Biblia. Kinsa gisulti nimo nga mao ni hunahuna ni propeta Isayas? Dili ang akong gisulti sa imo ha, si Isaya na nagsulti. Kay mabasa man nato diri books, o di ba? Aklat. Sa may mabasa diri. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At sa inyong basahin. Ang aklat pala ang basahin eh. Bakit ang dami mong reference kayong mga Katoliko? Ibang reliyon, ang daming reference. So sumasang-ayon ka na at that time, teka muna, sumasang-ayon ka na at that time, meron na pong existidong aklat na dapat pong basahin. Tama po ba? Oo na, kay mo may gisulti dire. So, tama. Nga, so, existido na ang libro. Eh. Ano sa man din man ang tawag anang pagsulat sa Daang Testamento? Unsang tuig si propeta Isaias nagsulat ana? Unsa? Ingon man ka nga niuyo naman ka nga naay gitawag og existido nga libro nga dapat basahon kay di ba? Basahon gani. So naa nay existido nga libro ana nga panahon. Unsa di ay tuiga na human og sulat ang kanang gitawag og Old Testament og ang New Testament kay para mahaom ng imong pangunahuna nga Biblia nang gipunting ni propeta Isaias. Ay dili na ta magisgot anang mga ingana igala. Dili na. Dili na siya kay ngano man. Dili na siya importante para nato ang no mali. Kay naa naman tay Biblia karon. No. Mali na. Ingon sa Biblia, search the scripture, ingon sa Bible. Ingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 4:6. Sabi niya, matuto kayo sa amin. Huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. O bakit asa mo ni Adto, nagapangita mo reference, no? Wala nga saag mo. Dili mo ko mo Bible alone. Migo, paminaw sa migo, dili na amoy ako ang tawag anang punto. Ang punto nako ba simple giangkon man ninyo nga Biblia na gigamit nimo ang Isaiah 34:16 nga sumala pa nimo Biblia na. Nya sumala sa nakasulat basahin ninyo. Buot ipasabot existido na nang gitawag og libro ha. Para mahibaw-an nato nga Biblia na anus adi ay nahuman og sulat ang Daang Testamento. Kaya para makita nato nga sa panahon ni propeta Isaias naa na ng Biblia para atong basahon. Ayaw kong pangutan ana kay ingon gani kag susiha. Saliksikin mo sa aklat ng Panginoon. Pag mo ingon gani ang Ginoo, may aklat na. Bot pasabot na nay Biblia. Biblia. Naalagi sige. Granting without admitting nga sa panahon ni propeta Isaias na anay Biblia. Old and New Testament tama ba? Sa? Kanang gingon mo ba nga pag ingon nga saliksikin yung kasulatan, yung sinabi sa Isaiah chapter 34:16, kanang imuhang gikot, kay ingon magka Biblia na, kompleto na ang Old ug New Testament. Kanang gisulti ni propeta Isaias nga basahin ninyo. Sabot pasabot existido na sa panahon ni propeta Isaias ang Biblia. Dili pa. Basta aklat. O di unsa man ang pagtutulong nga Biblia nabi? Explain sa nako. Kining gisulti ni Isaiah, higala, gisulti ni Isaiah kapariho gihapon na sa atong panahon karon sa dihang nasulat po ang New Testament, no? The same ang pamaagi dapat nga atong pattern, no? Opinion. That's your opinion. I will respect your I respect your opinion. So ibig sabihin, kung ang New Testament na kompleto na di ba ang New Testament gipalig-on man na pinaagi sa dugo ni Kristo? Tama? Kinsa pa nag-ingon nimo nga ang New Testament 27 ka libro? Gawa sa imong nakita nga tawag ang New Testament karon nga naa nang 27 ka libro. Kinsa may nag-ingon sa mga apostol nga ang New Testament 27 ka libro? Unsa? Ani ba? Ingon ka ang New Testament gidawat na ninyo, di ba? Isip kasulatan. Wa man nimo to natubag tong Isaiah 34. Dagan ka sa New Testament.
So sa New Testament gidawat ninyo as scripture na. Kinsa man nga mga apostol ang naghatag og pagtudlo nga ang New Testament composed lang og 27 books. Kinsay nagtudlo nga ang New Testament di ba gidawat man ninyo ang New Testament nga isip scripture, di ba? Gidawat ninyo. O gituuhan ninyo nga kay eskriptura man na, so kinahanglan na iagid na sa Dios kay eskriptura man. So ang akong pangutana kay Biblia lang maghata, di ta mo daghan og tawag anang lain. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol nga ang bag-ong testamento nga mga libro 27 ka libro. Kinsay nagtudlo? Ninyo ang mga ang nag-arrange ana Higala Higala ang nag-arrange anang about sa pag ang arrangement sa Bible by book ang mga theologian. Mga theologian sila ang nag-arrange ana. Diri ta sa tawag ang nakasulat sa Biblia. Kung unsay diba Bible alone lang man mo bersikulo. Kung unsay atong kasi tika mo na. Di man pwede mga Higala mahimot ang kritiko sa Biblia. Wala tawag anang pangutana. Migo. Wala ko'y tawag anang pangutana kinsay nagkuan kay dili ta mo pwedeng mugawas kay di ba Bible alone lang man ka. Kapila mo gisulti ganyan nga Bible alone ka. So dili ko magbase karon sa Biblia di ta mo gawas. Kinsa nga apostol, kinsa nga mga disipulo sa mga apostol nagtudlo nga ang bag-ong testamento 27 ka libro. Ang mga theologians ligi ang nag-arrange. Dili madawat ilang gisulat pinaagi sa mga apostoles. Pinaagi sa mga apostoles. Migo. Ayaw kong tubagaan ng mga theologian kay dili man kamo tuoan ng outside the Bible. Pag mo quote kag theologian reference na. Diri ko sa Biblia ba kay Bible alone lang man ka mo. Kinsa nga mga apostol nagtudlo nga ang New Testament 27 ka libro. Wala tay mabasa ana nga nagsulti ang mga apostoles nga 27 ka libro ra ang New Testament. Dili na mabasa verbatim. Pero sumala sa ilahang mga sulat gikan kang Mateo hangtod sa Revelation giano na siya, gi-arrange na siya o kana siya nga pag-arrange. Ayaw kog tawag ang dito arrangement kay outside the Bible naman gud na amigo. Outside na ba? Ako gisakyan ako ang imuhang pagtuo nga Bible alone. Nisakay ko ba? Wala ko ni gamit og reference, ha? Wala ko ni gamit og tawag anang referensya. Gusto na ko tawag anang dito ta sa imuhang giingon nga Bible alone lang ka. Ngunang di ko pwede mo gamit og referensya kay ang imong pagtuo Bible alone. Ang ako ang pangutana simple kayo. Sumala ingon man ka walay tawag ana nakasulat. So buot ipasabot nagtuo mo og butang, nagtuo mo og tawag ining pagtulon ana kana New Testament 27 ka libro nga way nakasulat sa Biblia. Bi sumala man ang among gibasihan Bible alone, sumala sa mga nagsulat nga mga 12 ka apostoles. Og apil na diha ang kang apostol Pablo nga sulat. So, siyempre, dunay arrangement gihimo ang mga apostoles ana sa unang panahon, sa ilahang panahon. Usa nga sitas. Usa nga sitas. Nagi-arrange nila na. Dili nga na, no? Kay Biblia man ang ato. Ayaw ambak sa lain. Kinsa nag-ingon ni mga gi-arrange sa mga apostol? Ha? Ayaw ambak sa lain. Ayaw ambak gawa sa Biblia. Ana sa Lucas. Bible alone man ka. Dunay arrangement nga gihimo ni Lucas dire. Kalimot ko sa ano. Ingon man ka tawag anang mga apostol man ka nagsulat kinsa na si Lucas, apostol na si Lucas. Ade wa ka nagtuod di ay nga si Lucas walay gisulat. Dili nagtuo ko nga na gisulat. Ingon man ka nga ang tawag anang New Testament gisulat sa mga apostoles. Si Apostol Pablo, si apostoles na. Adili na apostoles si Lucas. Kinsa man pero si Lucas? nagsulat siya. Kinsa man na siya? Nganong naaman siya otoridad nga magsulat siya? Kinsa man naghatag ng otoridad nga gidawat na yung sunulat? Kay di man siya apostol. So dili ka motuo nga si Apostol si Lucas. Ako nito ako na. Dili ba ka motuo nga si Lucas wala gitugutan o gitagag authority sa Ginoo nga magsulat?
wala pa ko ni mo gitagaan bagwa mabot lagi pangutana ta. Amo gani. Kinsa Ay mo pangutana nga magsulat siya. Kay para madawat nato ang iyang sinulat nga scripture, apil sa scripture. Kinsa man, kinsa nagtudlo niya? Kinsa naghatag niyang authority nga tawag niya magsulat siya? Sigurado na ang Ginoo. Kay ang sila sulat ni sila. Unsang sitas? Sila patnubayan sa balaan ng espiritu sumala sa 1 Peter chapter 1:21. Migo, dili man ako pangutana migo. Kanang giingon ni mga Bible alone ba San Lucas nakasulat man siya. Kinsa man ang nag-confirm sa iya nga kanang iyang gisulat madawat na as belong sa sacred scripture. So malas Biblia, ayaw ambak sa lain, ayaw kog tagaig reference. Kaya di mamutuog reference. So, diri ko sa tawag anang sa Biblia, kinsay naghatag og otoridad kang San Lucas o kang San Marcos nga magsulat sila. Based sa nakasulat sa Biblia. Ang Ginoo pinagi sa giya sa balaan nga espiritu. Klaro man na sa 1 Peter chapter 1. 20 to 20 so parang giingon bitaw sa Higala San Lucas ba San Lucas chapter 1 San Lucas ba San Lucas ba idea San Lucas o San Marcos ba kinsa ingon sa first John kung unsa ilang nakita kung unsa ilahang nadungog di ba gisulat nila ug maoy ilang gipamalita so ibig sabihin doon na sila gibasihan sa ilang pagsulat no og sila gi-guidan sa balaan nga espiritu. O ngano mangutana man ka kinsay kinsay naghatag authority. Wala ko problema anang tawag ining kuan, wala ko problema. Ang pangutana ko amigo, mahimo kang kritiko sa Biblia. Dili wala ko nimo kritiko. Ako'y nahimong kritiko nimo karon tungod anang imong pagtulon ang Biblia lang. Unsa may gisulti dai sa Biblia? Pamatud-an ako nga Biblia lang gyud. Tubagas ako. Pamatud-an lagi nako sa imo ha. Kanang kang San Marcos o kang San Lucas, ingon makagigiyahan sa Espiritu Santo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol na kanang gisulat ni San Marcos o ni San Lucas gigiyahan sa Espiritu Santo. Ha? So, ibig sabihin, giday ka mo to sa 1 Peter 1:20 to 21. Wali mo na siya nga ko ang tawag anang punto ba? Di mo man akong bersikulo Higala. Dala na sila tanan. Migo, wa ko'y problema bersikulo. Mo ito gipangutana ta ka. Nga naman kay diri ko sa imong teaching ba nga Bible alone. Why did gani og referensya? Why did gani referensya kay Bible alone lang gani mo, di ba? Kasi ipanawa akong kuan. Gituuhan ninyo nga si San Lucas o si San Marcos ang ilang sinulat na bilong sa sacred scripture. Karon dinhi ko sa mabasa kay di mata pwedeng mo gawas. Kinsa ang naghatag nilang otoridad? Kinsa ha kay dili man specific kanang giingon nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Dili man specific kung ang mga libro ha. Kinsa ang naghatag otoridad ni San Marcos o ni San Lucas na kanang ilang gitawag og mga writings maapil sa sacred scripture. Ang Ginoo lagi, di man na pwede Higala nga maghimo-himo sila, magtumo-tungo sila, nagsulat sila, pinaagi pod sa giya sa Ginoo kay gisugo sila. Kung unsa ilang gisulat, kung unsa ilang nakita, kung unsa ang ilahang sa Biblia kapitulo bersikulo nga gisugo sila magsulat. Dali ra kayo na Higala, dili lang nimo madawat ang ako sa Biblia kapitulo bersikulo nga gisugo sila nga magsulat. Ang guide sa Bible, dili. Tumala sa 1 Peter chapter 1, verse 20 to 20, no private interpretation. So, the scripture not came by the will of man, di ba? For the prophecy came not by the will of man, but the will of God. At itong mga taong ito ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, dapat masabtan mo naanay idea ang gihatag daan
ang verse nga akong gihatag sa imo, abot pasabot. Nganong mangutana man kasukwa, wala ka kasabot. Nganong mangutana man kasukwa, kinsay naghatag authority sila nga ang Biblia nga atong gibasa karon, wala man ni abot pinaagi sa kabuton sa tao. Oh. So, bot pasabot ang imuhang pangutana nagpasabot nga wa gyud ka motuo nga ang gisulat ni opinion amigo Lucas ha amigo imuha man ang opinion amigo imuha man ang opinion respetuhon ko na imong opinion imo na ganang gituot sige salamat sa pagrespeto nga bawal ang personal interpretation mo ba tanong utana ko nimo di ba imuha man ang opinion respetuhon ko na ang to abili karon ang ebidensya. Dawat ninyo ang libro ni San Lucas at ni San Marcos, dili man sila mga apostoles. Ako na po yung mukutanan nimo. Dawat ninyo ang libro ni San Lucas ug ni San Marcos. Lagi karon, tubagalas ako. Tubagalas ako. Gidawat man ninyo ang tawag ining libro ni San Lucas ug ni San Marcos isip kabahin sa sacred scripture. Nya bawat di man ta mo gawas. Di man ta mo gawas sa tawag ining Biblia kay Bible alone lang man ka. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga kanang gitawag og libro ni San Lucas ug ni San Marcos, kuan siya tawag ining nga factual siya at the same time maapil sa sacred scripture. Unsang sitas? Mo naman to ako ang higala, mo naman na siya kay sa ko amang God. Dili ko as a Bible alone. Dili ko ka naga-critics kung unsay gisulti sa Biblia kay ano man 100% na ang akong pagtuo sa Biblia nga naa diri tanan ang angay na kong tuhuan. Muna nga sa imong pangutana man God. Sa imong pangutana man God. Diri gyapon na nagdigta ba? Migo. Nagdig man gud ta. Gitan-aw nato ang ako ang gitan-aw karon ang imuhang tawag ining paggituuhan o kanang ebidensya nga gigamit. Mo bitaw sa Isaiah 34 kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na wa ka katubag. Kaya ang imuhang opinion ang Biblia na kay libro gud na dili man na nun sequitur man ha. It is a fallacy nun sequitur. Pag abot og New Testament kinsa pinag-ingon nga apil na sa sacred scripture. Mo gusto ko ba nagdikta based sa imong pagtuo nga Bible alone. Kay kami tawag ini mga Katoliko, labi ng Santa Iglesia Katolika, pero di man may Bible alone. Nga naman, ang Biblia, di ba explain sa iyang kaugaling, ilabi na sa iyang kaugaling kasaysayan. Muna, tubag na kamigo. Kinsang tawag ining responsable nga naghatag og confirmation. Ang pangutanan ako sa imo ha, Mone. Pag moingon kanang saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, pag moingon saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, kanino? Unsa nga script nga na dito? Script sa Ginoo o script sa tao? Kadali lang, Migo. Okay. So, ang buti pasabot, di nakakatubag sa kung pangutana mo nang ikaw ni nangutana. So, ang tawag ng tubag, mauni. Ito ba sa tradisyon sa mga Hudyo? Pero di mo ma... Dili sa gitawag og mga tradisyon sa mga Hudyo. Dili magyud mahitabo nga mahaom ang imong tubag sa kung pangutana kay daghan kag mga explain dili man factual opinion lang man nimo. Okay. So, kanang giingon sa Isaiah 34:16 sa nga panahon kami dili Bible alone ha. Nga mo nang tawag ini naapog koy otoridad nga mukutlo og tawag ining mga reference ilabi na sa tradisyon sa mga Hudyo. Kanang giingon sa Isaiah 34:16 wala na nag-refer sa whole book Bible. Ngano man kasi at that time kung imong tan-awon sabton ang nakasulat, existido na ang scripture at that time sa gisgutan ni propeta Isaias. And based sa tradisyon sa gitawag og mga Hudyo, kana nga scripture even gani siya wala na i-consider ang iyang writing as sacred og appeal sa sacred scripture. Ngano man at that time kay naa sila giila nga sacred scripture unsa man to maotong gitawag og Pentateuch. Ang Pentateuch maotong nga Genesis, Leviticus, Deuteronomio, Exodo, Numeros. Nga naman, at that time, kay wala pa'y official canon ang mga Hudyo sa final declaration kung pila ka libro ang ilahang tuuhan sa Old Testament until sa 90 AD sa panahon ni Ben Joseph Akiba. Mo na nga nisupa ko ni mo anak, mo nang di gid mo salir kanang inyong Bible alone. Kay kung pangitaan mo mabasa, di gud mo kahatag.
Sige daw, kung dili ba ni Bible alone, ano ako ha? Paminawan ni siya sa Isaiah. Kato nga verse, akong basahon para nimo. Kini daw, kung dili ba ni siya Bible alone sa imong pagsabot sa akong basahon. Kung nagkinahanglan pa ba, nangangailangan pa ba ng kasama? Kana ba matawag og dili Bible alone? Isaiah. Dito. Basahon ako sa imo ha para klaro. Sige, basahin mo muna. Kay ang misleading man gud ang imuhang gitudlo igala, dili siya consistent kung padulong ta sa New Testament. Kay sa New Testament No. Ingon ni Apostol Pablo, it is a fallacy of silence. Huwag magsigit sa mga bagay na nakasulat. Ang imong gihimo, it is a fallacy of silence. No. Tepa. Ang imong tawag anang gihimo migo, it is a fallacy of silence o fallacy of argumentum ad verecundium. Nga naman kay gi-interpret nimo ang nasulat sa Old Testament sama sa mong pag-interpret karon nga gitawag og panahon sa imong presenteng librong gibitbit. Argumentum ad verecundium niya ikaw ang nagmislead sa tao. Dili lagi consistent imo ha. Gisulti ni Isaiah, ingon Henry ha. So, ikaw ang dili consistent. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Wala man sa imo ingon diri nga basa mo laing reference. Asa gini mo basa dito sa aklat ng Panginoon? Kahit isa, ingon niya ha, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ibig sabihin, kung unsay nilusot sa atong panahon karon nga kini nga libro nga atong gibasa, wala magkulang ano mangita pa man ka sa outside. Ingon na dre. Ing-ani ka-establish kini nga aklat. Dili magkulang, walang nangangailangan ng kaniyang kasama. Sapagkat inutos ng aking bibig. Muna gani nga sa salitang scripture, ang root word script, bot pasabot, gikan na sa gikan na sa baba sa Ginoo. Mo magani nga inspired na siya. Gikan na sa baba sa Ginoo. At pinisa nang sila ng kanyang espiritu. Bot pasabot, Migo. Patubagas ako, Migo. Patubagas ako. Sige. No. Ang imong tawag anang opinion wala mo haom sa customary kinaiya sa mga Hudyo nga mo nagsulat ana. Naghimo kag imong kaugalingong interpretation, di ba? Gikot na ganun mo ang 1 Peter chapter 1 verse 20 nga bawal ang personal interpretation. Karon di ba kakaron ng imuhang gipangutan na butang katubag. So karon sa Old Testament kanang gingon nga saliksikin ninyo ang kasulatan ng Panginoon. Kada di imong gihaom di ang New Testament diya sa Isaias. Kalayo basta tinaya na kana nga panahon ng libro sa Old Testamento ana. Ang pattern nga gisulti ni Isaiah consistent siya sa akong gitudlo nga Bible alone. Kay nga naman gisulti man ni dre. Unsa may gisulti ni dre? Pattern. Ha? Migo. Bot pasabot, gi-encourage ta sama sa gitudlo ni Apostol Pablo nga inyong basahon, asa man ka magbasa? Dito sa aklat. Yan, mutubag sa ko. Dili magkulang at hindi nangangailangan nagkasama. Dahil itong Biblia ito inspired, ito pinisan ito ng espiritu ng Dios. Kaya nga consistent ang akong pagtuo may tungod sa akong gituan nga Bible alone. Kay gitudlo po ni Pablo nga matuto kayo sa amin. Migo. Patubagas ako, Migo. Huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. Ibig sabihin, may nasusulat. Anong ngita ang reference? Migo. Paminawas ako, Migo. Paminawas ako, Migo. Kay tawag ini ang imo ba gibiniltol sabot nang nakasulat sa Biblia. Ani ay tawag na ko, ha? Ni ito ba na ko, ha? Dili nimo mahaom ang imuhang panguna-una nga kanang Isaiah 34:16 refer na sa Biblia. Dili ba sa sentence palang daan ni Propeta Isaiah, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Buot ipasabot, existido na nga aklat
sa dihang gisulti ni propeta Isaias ang maong gitawag og statement. Naging mo na po kag imong interpretation. Sa gisulti ni San Pablo. Paminaw. Nakasulat na. Sa leksyon ninyo ang nakasulat. Ay. Ikaw, ayaw ba? Same sa gisulti ni San Pablo. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Kagibasa nimo sukad pa sa imong pagkabata. So buot ipasabot, existido na nga scripture. Kung sundo nato ang inyong gitawag og mindset sa ingon ana ninyo nga panguna-una, mahulog nga ang New Testament walay labot. Nga naman kay kana ang mga scripture nga gisgutan ni San Pablo, paminawas ako ba? Paminawa ko. Sige, go ahead. Paminawas ako. So, kay kana nga scripture nga panahon si San Pablo nga gibasa naman nimo sukad pa pagkabata existido na. Nasulat na ang maong gitawag og mga libro. Nasulat na ang maong gitawag mga libro. Same na sa nahitabo sa Isaiah 34:16, naana ang libro. So kung sundo nato inyong nahuna nga wala na gitawag og lain pa, mahulog na ang libro ni propeta Isaias, Daniel, Jeremias, Ezekiel, walay labot sa kasulatan. Nga naman kay ang existidoan nga panahon ang Pentateuch, mabito na ang pinaka-main book sa mga Hudyo. Tanak mo na Torah, Nabiim, and Ketubim sa Old Testament. Unya kana sa panahon ni propeta Isaias, dili pa kumpleto ang Nevi'im. Dili pa kumpleto. Kung sundo nato inyong unahuna ay mahulog nga way appeal ang gitawag og mga libro ni propeta Isaias. Walay appeal. Third tawag ini nga third argument. Kung tama na ang inyong pangunahuna, kadaghang mga gisulat sa mga Hudyo kaniadto o gisunod sa mga Hudyo kaniadto nga wala sa Biblia nga mo gisunod sa panahong Kristo. Di ba? Ang ako New Testament kanang gingon ni San Pablo nga gikagibasa man nimo ang kasulatan sukad pa sa pagkabata. Unsa man na? Refer na sa New Testament. At that time ang New Testament wala pa nahuman og sulat. Kay nahuman og sulat 100 AD. Nasulat ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nasulat siya mga around 64 to 70 AD. Nya usa man ang pag-reconcile na imong argumento kung consistent ang imong argumento ana. Usa man ang pag-reconcile na. So mahulog na. Ani man na topical. Ang argumentation nato diri ang gisgotan diri higala. Topical ni siya. Nga kay niingon man ka nga ang akong baruganan, no? Bible alone. Wa ko ni wa ko ni palag ana, tinuod na siya. So gigamit ako ang Isaiah topical. No? Wala ko nag-ingon nga sa panahon sa Isaiah, naana ang New Testament. O ako nag-ingon na sa imo ha. Ako na siyang gigamit nga na verse, text, no? Kay ang atong gisgutan niingon man ka nga sayop na nga Bible alone lang. O akong gigamit ning Isaiah chapter 34 verse 16. Kay nga naman, mo ni siya ang leading nga gisulti sa Biblia padulong sa New Testament nga gisulti po ni Apostol Pablo nga di ka nagkinahanglan ang gisulti sa Biblia pag naanay scripture wala pa man taan ng panahon na sila naanay kasulatan silang Apostol Pablo nya karon nabay katoliko sa panahon nilang Apostol Pablo wala man ayaw sagsimang niabot sa tuwa kita nga nidatnan sa scripture naana ang scripture ngano mahimong untang kritiko namiingon ta karon ako lang ni akinahanglan mangita pataglain opinion kamo ang nag-imbento ana opinion ng imuhang gihimo no opinion ng imong migo dili wag yun na nasulat sa Biblia man ang akong gituan biblical man ang gisgutan karon Paminosa Bible alone man ang atong gisgutan karon ingon ka gitawag og topical so kung topical kinalag interpretation. Kung topical siya, kinag-interpretation, dapat na ay basis sa interpretation. So, unsa may basis ng interpretation nga naapit ng basis sa libro? Ikaw na ganyan nag-ingon nga, existido na nga mga libro ana nga panahon. So, buti pasabot, okay, granting pag-abot sa gitawag og New Testament, kompleto na ang gitawag og Old Testament. So, mahulog, kung dito lang takutob sa nakasulat base sa gisgutan nila San Pablo, dapat di ka mo tuog bagong testamento. Pasabot, imo akong kanon ang bagong testamento. Wala na ko gisulti nga existido na ang New Testament anang panahon na wa ko nagsulti sa imo ana. Kinsa man po kinsa man po nag-ingon nimo nga ang New Testament appear sa Sacred Scripture.
Kaya dili pa man ka existido ang panahon ang New Testament. Unsa? Kinsa may nag-ingon nimo ba nga appeal sa sacred scripture ang New Testament nakabalo man ka na dili pa existido ang New Testament at that time. Sige sulti ni San Pablo. Unsa? Ako kagets. Turuha daw. Ani. Imong tawag anang gituohan ang Bag-ong Testamento nga appeal sa sacred scripture. Unya admitido ka nga ikaw ganit mismo nag-ingon nga sa panahon sa pagsulti ni San Pablo ana wala ka ni sulti na existido na ang New Testament at that time. Karon ako pangutana, kinsa may nagsulti nimo na kanang New Testament ka 27 books including katong writings ni San Pablo appeal sa sacred scripture? Mga apostoles ang akong gikuan, sumala ra pud sa gisulti diri sa Biblia. Sumala sa mga sulat sa mga apostoles. Migo, wala di lagi sulat sa mga apostoles kay pangitaan bitaw taka di ka kahatag. Kanang 27 ka libro ba gisgutan nila ba? Ang akon to ba ganina ra ko di lang gid di mo madawat, no? Mao gani ako ang gihatag sa imuha ang 1 John chapter 1 unsay ilang nakita, unsay ilang nadungog, unsay ilang nahipo. Mao gani nga gigamit nako na nga verse kay ngano man tungod kay sila wala sila nagpatakag sulat, no? Nagsulat sila sumal Dili ani ba? Wala ko yung problema nagsulat ba sila? Di na ko na problema. Diretas pagkanon ba? Muna punto na ako, Mr. Gomez. Diretas pagkanon kay tawag ining para makita nato og tama ba na imuhang tawag ining gisulti. Kano man kipuro naman opinion imong gisulti. Katong pagkanon ba? Yan ganti nga nakasulat gyud ha, nakasulat sila kay dili man tan ng apostol nakasulat. Ug wa pud sila gisugo nga magsulat. Kung unsa sila nakita, mao ra pud ang ilang gisulat. Unya, kinsa man pinagsulti nimo nga tawag ini katong ilahang mga gisulat sumala sa gitudlo sa mga apostol og ni Kristo og bisan pa sa Dios mismo nga appeal ng maong mga sunulat sa mga apostol o mga disipulos appeal sa sacred scripture. Bible alone lang ha, ayog dagag lain ha. Bible alone lang. Para ato ang tawag anang kuan, ato ang makuan. Outdated kaya imong processor Mr. Gomez, perti ka habol. Ano maguna mga higala may igsuon. Maunay tawag anang butang nga ang kaning sula eskriptura or Bible alone dili makabarog. Ngano man, tan-awa ra gud ang interpretation nila sa topical magudna. Kung topical siya, naay gitawag og interpretation nga himuon. Kung naay interpretation nga himuon, dapat naay ebidensyang gamiton. Na outside source sa gi-interpret nimong tawag anang text nga nakasulat sa balaang kasulatan kay parang mugawas ang iyahang gitawag og meaning sa nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, ang tawag ining pangutana imo sa topical na so nag-interpret siya. O sa iyang basic interpretation, opinion. Sa panahon ni Propeta Isaías 34:16, klaro man na kaayo nga existido na ang maong libro. Kung existido na ang maong libro, kung sundo nato ilang pangunahon nga kana lang ang tuuhan, mahulog na ang sinulat sa mga propeta o katong gitawag og mga little histories nila nga nabutang sa gitawag og Old Testament. Wa na tilabot apil ang New Testament. Kung katulong atong sundon, dagan sa dukan San Pablo. Pag abot ni San Pablo, niingon San Pablo mismo ha. Niingon sa tawag ana sa San Pablo nga kining kasulatan na gibasa na nimo sukad pa sa imong pagkabata. So buot ipasabot kadto nga writing sa gibasa, dili to writing sa gitawag og mga apostol. So mao na nangutan ko kinsay gitawag og naghatag og otoridad na kanang maong gitawag og 27 ka libro apil na sa sacred scripture di katubag. Ngano man diha madinggoy o diha tawag ining mayabo ang argumento sa gitawag og mga tao nga sula eskriptura. Ito ang maling sagot. Sulod, ragot. Hindi na kasi gigyaw-yaw ba? Sulod ba? Sulod. Napaman ko itawag anang pila ka minuto. Sige, sulod palihog. Hawad kay mo tawag anang naas komento. Sulod, ragot. Sulod. Sir Robert, may gabiin mo, sir. O sa imuhang gitawag, Upilia. Mana,
ang point nako is dili makabarog kay ni profess baya siya. From the very beginning, before siya tawag ang nasultin ni profess siya, di ba kaila ka nako? Ang akong pagtuog Bible alone. Gigukod nako dito sa gitawag og Bible alone, di makatubag. Ang itubag sa kuha opinion. 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 Dini mag-isgot ta, dili mortawag ako kaganina. Samtang tawag anang gipangutan nako, gipribahan nako ang kana Old Testament na. Ang katong tawag anang Pentateuch na. Refer na sa Pentateuch, katong tawag anang 5 books of Moses. Nga naman at that time existido na eh. O nya wala pa na compile ana nga panahon ang tawag ini mga sulat sa mga propeta, Ezekiel, Daniel, Habakuk ug man pang tawag ana mga minor and major prophets. Nga naman kay ang pinaka main source nila sa ilahang gitawag og teaching nga kinahanglang basahon sa gitawag og kining mga Hudyo kaniadto katong Pentateuch. Unya ang gingon dito wala nay laing pangsunod ani subot ipasabot kung tama ang interpretation nila katulad gitawag og sundon walay labot ng sulat sa mga propeta ug sa kaning New Testament nganong nituo sila ana. Ay na lang. Wala ako ang tawag ining kuan ba, di ba? I-challenge nato about sola escritura. Oh, nga naman kini magina makabarog kay walay mga apostol. Walay mga apostol nagtudlo about anang sula escritura. Kanang giingon nga wag humigit sa nga susulat, madisgrasya gihapon sa ladiha. Nga naman at that time pag iud nga susulat, nasulat na. Kung ano sa existido ang writings at nga panahon. At that time sa pagsulat ni San Pablo wala pa nasulat ang mga ebanghelyo. Nagsugod pagsulat ang tawag anay mga ebanghelyo 1 year after namatay si San Pablo ug San Pedro. 65 to 70 AD. Nya usawa man na ron. Na-link Mr. sulod. Napaman ko itawag anang time. Click lang na ang link. Diba? So diha pa lang di gina magkabarog ng sula escritura. Di gina pwede lagi kung sa kuan pa kung pa maborte kung gingon ka ganina nga fallacy of silence na. Fallacy of argumentum ad verecundium na. Argumentum ad verecundium nag-interpret siya nga dili mo ikustombre ug gunahuna sa writer. O mana, ang point dito ang unahuna sa writer dili iyang unahuna mo ning ganina imo nang gitawag og opinion. Respetuhon ko na imong opinion. Dirita sa unahuna sa writer. Kung ang unahuna pa sa writer pag ingon niya kasulatan nga iya sa gitawag og Ginoo, nagunahuna ba siya nga refer sa apil ang Bagong Testamento? So wala pa nakapag-follow sa tang page, RJ Honolan sa the second TV Apolya Puntargumento page and Kuya Apologist TV page and pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also sa itong mga channel na sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels dali Catholic Apologist International Official, RJ Sando the Second TV, ug sa itong Kuya Apologist TV. And pwede sa mag-send na o super stickers, super chats, and super thanks. And sa mga katuloy nga nadinhi nga gustong mutabang o gustong mo suporta ni ining maong gitawag og programa, pwede ninyong ipadala ang inyong gitawag tabang pinag gusto mga account numbers. So lang ko na si mga screens, yun kanang naadin ha. Kaya until now, nanginahalang kayo kami sa inyong tabang og suporta. Labi na karon nga tawag ining end of the month kung baga. So nginahalang gyud mi og tabang. And yun, and pwede sabihin ninyo i-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong gitawag og salamat. Yon, di ba? So karon, bingon sila nga tawag ining dili man to theology. Mootoy paghatag og insaktong filosofiya ug teolohiya. Nga naman o tingkayon ba pangitaon ug unsa bagyod ni kining Isaiah chapter 34 verse 16 unsa bagyod ni? Tama ba kung giunahuna ani nga refer na sa Biblia? Unsa may hunahuna ni kuan ni? Unsa may hunahuna ni propeta Isaias ani? Kay para mahimong tama akong interpretation sa giunahuna ni propeta Isaias. Nga naman, kay kung magbasa ka unya ang imong una-una sukwahi sa una-una sa gitawag og sa writer, but pasabot ana again mo tong giingon ni San Pedro, naghimo kag kaugalingon nimong interpretasyon. Nya bawal baya na? Bawal na. So manang di na magabarog lang sula escritura, di gyud na makabarog. Di gyud na makabarog. So better luck next time na lang. Okay, magdaan.
anang panahon sa pagsulat ba mo interpret dayon maulagi. Mabato ato ang gikuan. Ato ang tawag ining gisukit-sukit ba. Naman kay mo nagingon nga dali lang kayo ang pag-angkon pero lisod kaayo ang tawag ining pagpamatuod. Malaba man kinahanglan ta magbantay. Dali lang kayo pag-ingon nga Biblia na, Bible alone ko. Bitanaw na to og mubarog ba na inyong Bible alone be? Sige daw. Pangitaan na to setas por setas kapitulo ug bersikulo di gyud natahatag. Puro opinion. Mag-create magtawag anang opinion. Nya okay lang untag gamay lang opinion ang ihatag. Dako ra gyud kayo. Nya magbuot-buot og tawag kanang kanibitang konklusyon. Ay nalang. Okay, ayaw magkalimot sa pag-like, share, follow sa ating Facebook page, RJ Horolanciano II TV, Apulia Punta Argumento page, Kuya Apologies TV page. Nagbabungol-bungol naman to si Anthony Sir RJ maulagi. Sir Jardi, kung Bible only, dili jud di ay mosumpay. Mao gyud sir. Mao gyud. Katong magipang-quote nila nga tawag ini mga text, di gyud to makabarog. Bisag unsaon. Di gyud to makabarog tong ilahang tawag in argumento, di gyud to makabarog. Bisag unsaon. Okay, grabe kaburit. Pertig yung buaga Sir RJ mo lagi. Boss, ni puti ng itlog ni Jando. Ay, unya na sila. Tawag anang padong ra mi na di apuhon. Okay, sige ra kag yawit. Ito ang maling sagot. Sige ra kag tawag ining yawit nya di ka musod. Ay, nalang. Okay, kung tradition po ba hindi tutugma sa Biblia, magiging tama po din na ay kung human tradition ay di gyud na di gyud na tawag ini mutugma sa Biblia. Ang gisunod sa simbahang Katoliko is karon na apostolic tradition. May bata sa pag-interpret sa gitawag og Old Testament kinahanglan tan-awon ang tradisyon sa mga Hudyo. Ug unahuna sa mga Hudyo kay ilahan ng writings dili nato Invite na naghatag na gani og link. Ginara ko naghatag og link ninyo. Pagaman di magyapon manulod. Iba to si Mr. Gomez kay tawag ining naapay unsa na nga ni kuan ni sulod yun. Pero hinay man yung signal man nawala daw siya. Okay, yun anong patuon lagi ko nimo dito. Unya lagi mag-aabot ta din na kanang kang Mr. tawag ining unsa na. Kang Mr. Bacalaris, maabot ta diha. Ayaw lang magtawag anang pagdali sa inyo nga tawag ining kapildihan. Sir RJ buhati unya ni clip unya inyong argumento ni Anthony para akong ma-share. Sige po. Wala problema Sir Ryan. Ato ni nga tawag ining buhatan kay ma-repost man ni kay naka-public man ni. Ayun. Okay, Bible alone hindi nga sila nakagawa ang Biblia kaya nga po sir. Totoo po 'yun Okay, Sir Orilyn or Ma'am Orilyn na Paitan. Good evening po sa inyo. At sa inyo pong tawag inyong pamilya. So 1 hour and 30 minutes. Actually, bali 1 hour lang po tayo ngayon. 1 hour lang po yung program natin pero umabot po tayo ng 1 hour and 30 minutes. And nag-send po ako kanina ng link pero until now wala pang pumasok. Matapang lang doon sa comment section. Pagkatapos hindi naman pumapasok. Pagkatapos magsasabi pa na i-invite mo kami. Nagbigay na nga ako ng link Okay, so yun, wala magyud tawag ining musulod. Kawawa ang mga member ni Anthony Sir RJ, perti ilara, maulagi. Manalisod ba kana ibita magkut-kut og sitas niya pagkahuman ang pagsabot iyang isulod dito sa sitas? Oo, kamang kitang Katoliko kay ato ang tan-awon ba unsay background ana? Unsay tawag ining unsay nasa luyuan na nga kuan ba? Unsay nasa luyuan na nga tawag ining mga informations. Kaya para masabtan nato ng gisulti ni Propeta Isayas. Sulod lagi Mr. Juan, ito ang maling sagot. Sulod. Sige, nanalang ko 1 minute na lang, ipaabot mo. Paggawas ni Mr. Mr. Gomez, after pag mga 15 minutes, wa magyo mo nanulod. Nagsige na og send og dawag ng link, wa magyo nanulod. Okay. So, yun, kung naanay Bible sa wala pa Katoliko, giunsa man ninyo pag-ingon nga dili sapat ang Bible, kinsay nagtudlo, ay mismo ang mga apostol. Ang gitudlo sa mga apostol, kasulatan og tradisyon. Ilahan na nang gitudlo, dili kay tawag anang kuan, dili kay nagbuot-buot na sila nga Bible alone, kay kanang Bible alone or sola scriptura imbento ng Luther. Imbento na ni Martin Luther ni atong 1517 yang sunod ta na nga imbento ng tao. Kung mosunod ta na mahulog ta nagsunod ta sa tradisyon sa tao.
Sige, wa man gitawag ining manulod. So ato ning tapuson ng ato ang programa. So ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page, RJ Orlan Sandro Second TV Apolia.argumento and Kuya Apologist TV page. And pwede sa mo mag-send din og Facebook stars. Ug usab okay, yun sa daw. Okay. And also sa gitawag og wala pa nakapag-subscribe sa atong mga channels, subscribe ninyo ang atong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, ug usab sa atong Kuya Apologist TV. And pwede sa mag-send din na og super stickers, super chats, and super thanks. And yon sa mga Katoliko nga niabin ni, pwede mong mutabang ining maong programa. Pwede niyo padala sa atong mga account numbers, wala ko yung mga screens, and pwede sa mo mag-message atong page kung bayar remittance ang inyong pagpadala. Okay, so yun, wa namang gitawag ining nanulod. So na naman ta sa alas 12 sa tungang kagabion. So ato kining tapuson pinagi sa pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Kanang gisulti ninyo nga musukol ba ko? Ang ako alang di suklan nga tawag ining makigdebate ko kada lang ako ang mentor. Bisag pagkin sa inyong patubang. Okay, sa ngalan ni Bugber sa TV Apolia.argumento, gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic, Apologist International, sa mga kaubanan sa LCX tara mga Katoliko suporta, nagatabang o nagasubaybay ni nimong programa. Kini inyong ubos nga alagad og gisun sa pagtong Katoliko, Sir RJ Seno. Dati para ring manamil kaninyo ugma na pudpuhon sa mao gyapong higayon, mao gyapong panahon. Ay diday, Domingo man ta ugma, Lunes dapat na makabalik. Kaya tawag ining adlaw nga igsisimba by tomorrow. Kung kumingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kayong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Yan na ba to? Okay, yun.